Balancing scoring ang ipinamalas ng Golden State Warriors dito versus Memphis Grizzlies. Nasa 7 players po ng Golden State Warriors ang mayroong double-digit score laban sa kanila. Si Luis Santos 16, Moses Moody 15, Green 14, Spencer 17, Melton 10 points, si Podziemski 16, Al Horford 16 points mga idol. Samantalang sa Memphis Grizzlies, marami naman ang nagambag sa kanila pero kinulang sila sa kanilang puntos. Mas magaling din po itong Golden State Warriors sa kanilang shooting mga idol. At hindi po mahigpit ang depensa nitong Memphis. Malaking advantage para sa Golden State Warriors ang nawalang presensya ni Jaren Jackson Jr. sa looban. Mas madali para sa kanila ang umatake sa loob. Samantalang si Stephen Curry naman, kahit na siya ay mayroong injury at hindi nakakalaro, dito mga idol sa kanyang ginawa ay makikita mo na gustong gusto niyang tulungan ang kanyang mga kasama. Umabot nga sa punto na kahit na timeout ay kanyang kinuhang bola mga idol para mag-shooting lamang dyan sa ilalim. Kitang-kita mo mismo kay Stephen Curry ang kanyang kagustuhan na matulungan sana ang kanyang mga kasama, pero as of now ay nasa bangko lang muna siya. Mayroong malaking pagbabagong inanunsyo itong Washington Wizards patungkol sa status ni Anthony Davis at Trae Young. Ang balitang ito ay nanggaling mismo sa ESPN. Sa ngayon, hindi pa totally rolled out itong si Davis for the season, sapagkat magkakaroon sila ng reassessment o re-evaluation pagkatapos ng All-Star break. Ibig sabihin nito ay titingnan ang kanilang katawan kung kamusta na ang kanilang injury, kung sila ba'y makakalaro na. Si Trae Young mga idol ay nasa positibong direksyon, ibig sabihin nun ay maganda ang kanyang recovery. Samantalang si Anthony Davis naman ay mayroon pang chance na makalaro sa season na ito. Ito yung malaking pagbabago sa kung ano ang ating nakitang impormasyon nung mga nagdaang linggo na siya ay out for the season na. So totally mga idol, mayroon pang chance na makita ng mga Wizards fans na maglaro itong kanilang dalawang star player na sina Davis at Trae Young. Samantala, heto naman ang makatotohanang sinabi ni Paul Pierce patungkol sa kalagayan sa ngayon ni Klay Thompson sa Dallas Mavericks. Kung totoosin daw, si Klay Thompson sana ang mayroong karapatan na mag-demand ng trade sa trade deadline, sapagkat unang-una sa lahat magaling siya isang NBA champion at nag-request siya na siya'y mapunta sa Dallas Mavericks para matulungan niya si Luka Doncic. Pero dahil wala na si Luka Doncic na palitan ni Anthony Davis at ngayon ay na-trade naman, kaya meron ding karapatan itong si Klay Thompson na i-pressure itong Dallas Mavericks sapagkat ang kanyang gustong puntahang kupunan ay hindi na ito ngayon. Sa ngayon ay na-stuck siya sa rebuilding team. Unang-una kasi nais ni Klay Thompson na mapunta sa isang contender in which hindi na nga ito ang Dallas ngayon. Ngunit sa kabilang banda naman ay ginusto ng Dallas Mavericks na siya i-trade. Kaso ang problema nga lang ay walang interesado sa kanya sa trade market. Gayunpaman mga idol, ang pinaka-the best na solusyon dito ay buyout market. Magkakasundo itong dalawang kampo, itong si Klay at ang Dallas Mavericks, kung ano ang kanilang mapagkakasunduan sa kontrata, kung magkano ang ibabalik ni Klay Thompson para siya'y maging free agent.